para napatawag ka ng baptist, hindi ka Kristiyano noon. Kasi ang mga alagad tinatawag na Kristiyano. Huwag kayong mahiyan tawaging Kristiyano. Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pangalang ito. I am proud to be a Christian. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung yun po bang mga namatay na makasalanan at hindi po nakakilala sa Panginoon ay nahatulan na at nasa lugar na tinatawag nating impyerno, o alam naman po natin na makatwiran ng Diyos at patas at sabay-sabay po tayong hahatulan at bibigyan po ng hatol kung sino po ang mapupunta sa langit at sino po ang mapupunta sa impyerno. Alam mo kapatid na Alfred, kaya nga mayroon tinatawag na paghuhukom, yung last judgment, dahil yun ang determining event kung saan mapupunta ang tao. Yung namatay ngayon, hindi pa yun pinaparusahan. At yung mga namatay naman na matutuwid, hindi pa naman sila nag-i-enjoy ng eternal life. Hanggang ngayon, nakapahinga pa sila yung mga matutuwid. 14, 12, 13 ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila." Nagpapahinga pa lang yung patay. Hindi pa sila nag-i-enjoy ng pangako. Nasa kasalukuyan sila ng pagpapahinga, naghihintay sila ng Judgment Day. Yun namang masasama, habang hindi pa naghuhukom, nakakulong sila, yung espiritu nila nakakulong. May kulungan ng Diyos sa espiritu ng mga taong mga rebelde. Basahin natin ang unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Yung palang mga espiritong nasa bilangguan, yung pala yung mga taong suwail. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos, pag namatay, yung espiritu nila nakabilanggo, naghihintay ng paghukom. Parang yung mga akusado, no? Akusado ka, hindi ka pwedeng magpiyansa, nakabilanggo ka, naghihintay ka ng hearing nung pagdinig ng kaso mo. Ngayon, pagdating ng paghukom, ang mangyayari ganito. Sa 20:11 ng Apokalipsis, ganito nakasulat. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yan ang tinatawag na last judgment. Kung kailan, bago mangyari yung last judgment, mawawala na yung langit at lupa. Para pag nawala yung langit at lupa, mari-reveal, makikita ng lahat yung trono ng Diyos. Nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Nahawi ang langit, nahawi ang lupa, para ma-reveal yung great white throne, yung malaking luklukan. Tapos nakita ko yung mga patay, malalaki, maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan.
Nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at hinatulan ng bawat isa ayon sa nasusulat sa aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya sa Last Judgment, kapatid, dun mangyayari yung papapuntahin sa impyerno, yung iba naman papapuntahin sa buhay na walang hanggan. 25:32 ng Mateo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. 31. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ayun, dun lang magpaparusa pagkatapos ng judgment. Yung mga nasa kanan, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Yun namang nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, sabi ng Panginoon, pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Yan ngayon yung panahon na paparusahan na sila. Pero para sabihin mo, ngayon pa lang nagdudusa na sa purgatorio, meron nang nasa limbo, maling aral yon, wala sa Biblia yung purgatorio. Samantalang wala pang paghuhukom, ang mga kaluluwa ng mga taong banal nagpapahinga. Yun namang espiritu ng mga taong masasama nakakulong. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ay gigisingin lahat. Bubuhayin mag-uli, 5 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. O yun ang last judgment kung saan lahat ng nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. Yun ang sinasabi sa pasyon Sabi doon sa pasyong Tagalog na ginawa ni Padre Pilapil, kinopya sa Biblia. Sabi doon, at sa balyeniho sapat, hihipan yaong pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, mayroong paghuhukom talaga Huwag kang magpakaligaya ngayon, huhukuman ka. Lahat ng gagawin mo sa buhay, ipagsusulit mo sa Diyos. Nang babae ka, magsusulit ka. Nagsinungaling ka, magsusulit ka. Pumatay ka, magsusulit ka. Kaya bago dumating yung paghukom, dapat magsisi na tayo para mapatawad tayo ng Diyos. Naunawaan mo sana, kapatid na Alfred. Liwanag po at maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa, kapatid. Magsuri ka, umalis ka sa baptist. Kalimutan mo muna ang baptist ka, makinig ka sa ating indoctrination session. Yung baptist, mali yan. Pangalan pa lang, mali na Baptist Church. Tinanong ko yung pastor ng baptist sa Angeles City, Sabi ko, itong mga members mo, anong tawag? Baptist daw. Yung bang mga members mo, nagbabautismo? Hindi raw. Mali! Bakit mo tatawagin baptist? Hindi naman nagbabautismo. Si John the Baptist nagbabautismo. Kung hindi ka naman nagbabautismo, binabautismohan ka lang, paano ka naging baptist? Ang aral na yan, mali Pangalan pa lang ng iglesia, mali na, Baptist Church. Meron ka ba mabasa sa Biblia ang Baptist Church? Wala yun, kapatid.
Huwag kang magagalit, nagmamalasakit lang ako sa kaluluwa mo. Biro mo, halimbawa, 10 taong kang baptist, 10 taong ka naloloko. Ang tawag sa alagad ni Kristo, Kristiyano, hindi baptist. Hindi Adventist, hindi Mormons. Ang dapat Kristiyano. Basa sa unang Pedro, pakinggan nyo, 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo, Kristiyano. Yun ang pangalang itatawag sa kanila ng mga tao, Kristiyano. Ang katunayan, 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Tinan mo ang tawag Kristiyano, tapos ang tawag sa'yo Baptist. Paano yun? Hindi ka alagad ni Kristo. Ang alagad, pinasimulang tawaging Kristiyano. Ang tawag sa'yo Katoliko. Ba't ganun? Ba't ganun? Mali! Biro mo, ang alagad, tinawag na Kristiyano. Ang tawag naman sa'yo, Mormons. Yung iba naman, Adventista. Yung iba naman, Saksi ni Jehovah. Napakamali. Nagkalat ang mali. Sa lahat ng banig ng mundo, maaapakan mo mali. Pasensya na kayo, mga kababayan. No? Napakamali talaga. Sa tawag pa lang, magkakaintindihan na kung tama o hindi. Para napatawag ka ng Baptist, hindi ka Kristiyano noon. Kasi ang mga alagad, tinatawag na Kristiyano. Huwag kayong mahiyan tawaging Kristiyano. Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pangalang ito. I am proud to be a Christian. Adios, kapatid na Alfred. Maraming salamat po. Baptist Christian po ako. Ay, mali pa rin. Kapatid, mali pa rin. Huwag mo ipilit yung mali. Mapapahama ka niyan. Ayaw kang sumuko sa karunungan ng Diyos sa Biblia. Hindi ka baptist. Hindi ka naman nagbabautismo eh. Hindi mo ba naintindihan sinasabi ko? Si Juan tinatawag na John the Baptist. Paano ka naging baptist? Hindi ka naman nagbabautismo. Tinan mo nga, ang lalim na ng pagkakadaya sa iyo ng pastor mo. Pipilit mo pa rin, Christian Baptist. Wala sa Biblia Christian Baptist. Hanapin mo sa computer, Brad Mel, para mapatunayan ko lang sa kapatid. Opo, tingnan po natin kung ano pang ililitaw ng computer, kung mayroon pong Christian Baptist. Searching for Christian Baptist in Bible version, King James version, from Genesis to Revelation. Result, no words or phrase found. Kita mo, wala ka ngayon sa Biblia. Gusto mo ba nang wala ka sa Biblia? Kapatid, wag kang ganon. Sumuko ka sa katwirang nasa Biblia. Wag mo ipilit yun sa'yo. Tanggapin mo ng mali ang Baptist, kapatid. Walang Christian Baptist. Buti pa sinabi mo na lang, Christian ka eh. Kasama ka na agad eh. Pero lagyan mo pa ng Christian Baptist o kaya born again Christian. Wala sa Biblia yun. Ang kailangan matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat. I'm just being frank. Gusto ko lang kayong pagtapatan, mga kapatid, na nasanay kasi kayo ng binobolat ni lolo ko eh. Kaya lang naman maganda silang magsalita. Kaya lang naman sila banayad magsalita. Dahil meron silang intensyon kunin yung pera mo. Basahin natin sa Biblia. Sa isang talata ng Judas, 1:16. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan, nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. O, bakit sila magalang kung magsalita? Hindi ko kagaya. Ako, diretsahan. Kasi nagpapakita sila ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Niloloko nila yung mga tao sa magitan ng kanilang mga salitang mabanayan, mga salitang mga mabubulaklak na salita. Kung mag-preach sila, basahin natin sa Roma. Pakinggan nyo ang sabi sa 16:17 ng taga-Roma. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan,
at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ako, masarap magsalita yan. Hindi kagaya ko. Diretsahan ako eh. Yung mga yan, sa magitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, dinadaya nila ang mga puso ng walang malay. Kaya, pasensya na kayo sa akin mga kababayan at saka sa mga ibang nakikinig. Talagang pagkamali, sasabihin ko eh. Hindi, kayo naman ang magsabi kung mali ako. Nasa Biblia kasi eh. Kailangan matuto tayo sa nakasulat, not beyond what is written. Kung ang nakasulat Christian, wag mo nang lagyan ng born again. O kaya wag mo nang lagyan ng Christian Baptist. Kapatid, mali yung walang Baptist na iglesia, Baptist sa Biblia. Wala yan. Maling connotation yan. Baptist church. It can be a Baptist church if all you baptizes. But it is never in the Bible because not all brethren in the Bible in the true church are baptizing. They are all baptized but they are not baptizing, so they must not be called Baptist. Salamat sa iyo kapatid ha. Huwag kang magagalit.